DZXL 558. Nangunguna sa inyong mga radyo. Maaasahang public service. DZXL 558. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Nandito ng programang kung saan ang kalusugan ay number 1. Two-time KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program at 2014 Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Radio Program. Radyo mo sa nutrisyon. Mga usapin ukol sa pangkalahatang kalusugan. Matutugunan ang inyong mga katanungan ukol sa samut-saring issue ng maayos na pangangatawan. Radyo mo sa nutrisyon. Mula ulo hanggang paa. Busog sa impormasyon. Itig sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan para sa produktibong mamamayan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. 2014 Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Radio Program Host, National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores at Rod Marcelino. Ating nirepaso parang kailan lang mga kasama ang mga natutunan sa ika-4 na taon ng palatuntunan. Ngunit sadyang kay tulin po ng panahon. Eto't ang mga butil na kaalaman naman ng Year 5 ang muli nating pagsasaluhan. Ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 5, isang pagbabalik. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang... Magandang hapon mga kaibigan at suking kanutrisyon at sa mahal nating ninang, ang Executive Director ng National Nutrition Council, si Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. Magandang hapon po, Ma'am Bernie. Makatang Rod, para kang poet, ano? At sa atin po mga mahal na mga tagapakinig, magandang hapon po. Tulad nga po ng sabi ni Rod, alalahanin natin yung mga pinag-usapan natin sa nagdaang ika-5 taon ng Radyo Mo sa Nutrisyon bilang preparasyon na rin sa malapit ng selebrasyon ng 2015 Nutrition Month sa July na ang tema ay Timbang Iwasto sa Tamang Nutrisyon at Ehersisyo. Isang buwan na lang, ma'am, ang hihintayin. Tiyak maraming inihahandang National Nutrition Council para po sa nasabing celebration. Maasahan niyo po yan mga kaibigan at hindi naman handa rin naman para sa inyo mga aktibidad na magtataguyod sa kahalagahan ng nutrisyon na kaakibat ng ang regular exercise. Ngayong hapon naman, mama, nakosiksik at liglig pa rin tayo sa mga piling paksang bumuo sa Year 5. Babalikan natin ito, ma'am, para ma-emphasize sa ating mga listener ang mga mahalagang impormasyong inihatid po ng ilang episodes na sadyang nagpabusog sa kaalaman natin. Umpisahan natin, Asig Bernie. Oo. Hindi po lahat ang babalikan natin kasi madami-dami yun. Konti lang po. Oo. Sa halip na pagkakasunod-sunod ng bilang ng episodes, kasi 49 lahat yun, Rod. Opo. Ginawa po namin sa practical na pagkakasunod-sunod ng mga paksa ang presentation natin ngayon. Ito'y para mas madaling masundan at maunawaan ang pangkalahatang mensahe. Of course, ang focus natin lagi ay wastong nutrisyon. At saan mga kaibigan nagsisimula ang wastong nutrisyon? Di dun sa conception o simula sa pagbuo ng sanggol sa sinapupunan. Opo, ma'am. At pag-usapan natin ang importansya ng first 1,000 days of life sa episode 14 noon pong September 6 at ipiniliwanag ito ni Dr. Anthony Calibo, medical specialist ng Family Health Office ng Department of Health. Ang nakakapaloob po sa unang 1,000 araw ng buhay ay mula po sa pagbuntis ng pagbubuntis ng isang nanay, kung saan ang kanya pong baby habang nasa loob ng kanyang sinapupunan ay lumalaki hanggang ito po ay ilabas ng isang nanay, tapos ang bata po na to ay lalaki sa first 2 years old. Crucial po ito, nangangahulugan, napakahalaga kasi po ang isang bata habang nasa loob po ng sinapupunan ay nagbubuo po ng kanyang mga body organs na tinatawag, lalong-lalo na po ang kanyang utak, yung brain po niya. Kinakailangan po ang isang babaeng nagbubuntis
ay alam po niya na kailangan tama ang kanyang nutrisyon, nang sa gayon ang pagbuo po ng bata sa loob ng kanyang sinapupunan ay maging malusog din. Sa ating pong mga nanay, kailangan kung tayo po ay nutritionally at risk, ibig sabihin po medyo payat po tayo, kulang sa timbang, the more po na dapat maging conscious po tayo na kumain ng mga tamang pagkain at binabantayan po natin ang ating pong kalusugan sa pamamagitan po ng prenatal check-up po sa ating mga OB, midwife or sa ating health center. At dito po, kinakailangan pagkapanganak, siguraduhin po natin na maibibigay po natin ang tamang nutrisyon sa ating mga anak at ito po ang pagpapasuso or breastfeeding. Kaya po mga kaibigan, ang mga batang nabigyan ng wastong nutrisyon sa kanilang unang 1,000 araw ng buhay ay 10 beses na malamang malalampasan ng mga sakit na karaniwan sa bata. Mahigit 4 or 4.6 grades ang makukumpleto sa paaralan. Sa kanila namang paglaki, 21% ang mas malaki ang kikitain sa trabaho at mas malamang din malusog ang kanilang magiging pamilya. At Ma'am Birdie, para naman sa mga kabataan na haharap sa panganib ng malnutrisyon, opo, itinampok sa episode 2 noong June 14 po ang isang estratehiya para matiyak na may wastong nutrisyon ang batang mag-aaral. Oo, at may panigurong mensahe sa atin noon si Dr. Ella Cecilia G. Naliponggit, ang Director 3 ng Health and Nutrition Center ng Department of Education naman. Number 1, we do conduct health and nutrition education. Tinuturuan po namin yung bata kung ano yung tamang pagkain dapat kainin. Secondly, nag-e-encourage din po kami ng vegetable gardening sa paaralan in the hope na ang bata ay marunong gumawa ng garden at madadala din niya sa bahay. Na sana kahit in every home, may garden. Meron po kaming tinatawag na essential healthcare package, no? Dapat sa school, nagkakandak ng twice a year deworming. Binibigay natin ito at the beginning of the school year, usually June, July, August, and then before the end of the school year din. Also, in-encourage din po natin yung mga bata to develop the habit of hand washing. Tapos, toothbrushing din. Daily toothbrushing in school. So these are the basic interventions na nakakatulong sa batang hindi masyadong magkakasakit at magkaka-absent. Kaugnay po niyan mga kaibigan, may mga nakabinbing panukalang batas na layong palakasin ang feeding program lalo na sa schools. Tulad ng House Bill 364 ni Cebu Representative Raul Del Mar na humihikayat sa pagbibigay ng libreng almusal sa lahat ng public elementary schools, preschools at daycare centers. At ang Senado naman ay may Senate Bill 79, Sustansya para sa Batang Pilipino Act ni Senator Grace Poe. Samantala, nagkaroon tayo ng isang very interesting discussion sa episode 47, Rod, tungkol sa oral nutrition naman. May paniniwala na ang bibig ay isang bintana sa kalusugan ng katawan. Sa kondisyon ng kabuuan ng bibig, ngipin kasama na gilagid at iba pa, makikita kung ang tao ay kulang sa nutrisyon o may impeksyon. At ipiniliwanag sa atin mismo ang Pangulo ng Philippine Dental Association na si Dr. Corazon S. Flores na malaki ang koneksyon ng kalusugan ng bibig sa kalusugan ng buong pangangatawan. Malaki po koneksyon nun yung estado ng ating katawan dahil sa simpleng namamaga ang gilagid. Akala mo hanggang pamamaga lang ng gilagid dyan. Pero yung pamamaga ng gilagid, pagdudugo ng gilagid, in extreme cases, nakakadulot ng pagkamatay ng tao. Yung pong septicemia, yung paghalo ng bakterya sa dugo. Pagkalason ng dugo. Pwedeng galing doon. Tapos yun din pong sakit sa puso. Pwedeng galing din po dyan sa ating bibig. Yan po marami pong bacterial na kinukonsider na napupunta sa ibang parte ng katawan. Sa bibig. Systemic health disease. Kagaya po ng diabetes. Yan po. At saka itong sa kidney ailment. Dahil po yan sa kapabayaan sa oral health status natin. Kaya naman ang habili ni Dr. Flores, Rod, alala mo, upang mapanatiling malusog ang ating bibig, kumain ng balansing dieta, iwasan ang candy,
at matatamis na pagkain. Mag-toothbrush tuwing matapos kumain at regular na magpakonsulta sa ating dentista. Maging sa ating balat o kutis din pala, Asek, no? Nakikita din ang kabuang kalusugan. Oo, Rod. In fact, may payo ang expert nating panauhin sa episode 35. Naalala mo? Opo, ma'am. Nutrisyon at malusog na kutis ang title ng ating episode na yon. At ang ating expert ay si Dr. Geraldine O. Banate, isa pong diplomate ng Philippine Dermatological Society. Dapat tayong lahat, kahit anong edad, ay matutong kumain ng berde at madahong gulay. Gulay at prutas na kulay dilaw o kulay kahel. Ang example ho niyan ay carrots, which is very rich in carotenoids. And then also yung kamatis, dahil ang kamatis ay known to have lycopene. Ang lycopene po ay isang proteksyon laban sa harmful rays ng sun. And also yung mga mabutong gulay. And also yung mga isda po, lalong-lalo na salmon, tuna, mackerel. And to top it all, hindi ho tayo dapat tamad uminom ng tubig. Tubig ho talaga. Hindi ho natin isasama sa bilang ang soft drinks, ang kape, at mga juices. We really need water to replenish the hydration and moisture of our skin and total body. So ayun mga kasama, pagpapatuloy po tayo sa ating mga piling episode ng Radyo Mo sa Nutrisyon Year 5. Pero ilan munang reminders kung nais nyo pong magtanong dun sa mga suki ngayon na nakikinig po sa atin, Asik. At may mga tanong po sila sa mga napakinggan nilang mga past episodes. So na pinifeature natin ngayon, pwede silang mag-text sa ating smart number sa 0921-431-1044. Yan ay para sa mga gumagamit po ng Smart, 0927-650-6795. Yan din para sa ating mga Globe users at sa Sun subscribers sa 0942-570-0106. Pwede rin po kayong tumawag sa 882-2374. At kung nais nyo pong pakinggan muli ang ating episode ngayon at yung mga nakarang topics, dumalaw lang po sa www.youtube.com/Radyo Mo sa Nutrisyon. Isang salita lang po. One word lang ang Radyo Mo sa Nutrisyon. Meron din po tayong Facebook account. Hanapin lang ang Radyo Mo sa Nutrisyon. I-click nyo lang po yung like at sigurado friends na tayo. O sundan nyo rin kami sa www.twitter.com/Radyo Nutrisyon. Small letters din po lahat yun. Wala ring space. Radyo Nutrisyon. I-add nyo na rin kami sa inyong circle sa Google+. Samantala, ang nutrition word for the week natin ay walang iba kundi nutrisyon. Palagi natin ginagamit itong salitang nutrisyon dito sa ating programa mga kanutrisyon. Pero alam ba natin kung ano po ang tamang ibig sabihin ng nutrisyon? Narito ang natatanging resource person na expert po kung ang pag-uusapan ay nutrisyon. Asik Bernie, please. Maraming salamat, Rod. Mga kaibigan at mga tagapakinig, ang nutrition or nutrisyon ay isa pong sangay ng siyensya. Science. Nabubulol ako ngayong araw na to, Rod. Siyensya. Opo. Ayun. Ito po ay sangay ng siyensya na tumutukoy sa pagkain. Hindi lamang sa pagkain, yung mga sustansya o nutrients at ibang bagay na nasa pagkain at ang kanilang aksyon, interaksyon at ang kaugnayan ng mga pagkain at substances or nutrients na ito sa kalusugan at sa pagkakaroon ng sakit. Nutrition po ang bumubuo sa iba't ibang proseso mula sa pagkain, pagtunaw sa kinain, pag-absorb sa katawan, pagdadala at paggamit ng mga sustansya at iba pang bagay mula sa pagkain at kung paano lumalabas sa katawan ang ilang nutrients o mga bagay mula naman sa pagkain na hindi nagamit ng ating katawan. Now I know. Oo. Science yan, Rod. Science. Yung palang ibig sabihin ng nutrisyon. Correct. At yung mga kanutrisyon din natin, alam naman. Oo. Dahil gaya ng sinasabi hindi ko lang kanina. Hindi lang siya basta pagkain. Oo pala. Lahat ng mga ginagawa ng katawan natin, dun sa kinain natin, yun. Sakop ng nutrisyon. Yung usapin na yun. Ayun. Alright. Ngayon naman mga kasama, dumako naman tayo sa text question of the day. Ayan. Ito talagang manggagaling sa ating mga tagapakinig ang sagot. Aba, maganda yan. Hindi galing sa atin.
Ang tanong natin mga kaibigan, paano nyo po ginagamit ang impormasyong napupulot ninyo sa pakikinig sa Radyo Mo sa Nutrisyon sa inyong pang-araw-araw na buhay? Uy, interesting ha. Sige nga, Aber. Walang maling sagot dyan. Correct, lahat tama ma'am. Oo. So, yung pinakamaganda, yun ang mananalo. Alright. So mga kasamang unang 6 na magte-text po ng magandang sagot sa special na tanong natin ngayon ay mananalo ng cellphone na ba ma'am? Hindi pa rin. Hindi pa. Cellphone load pa rin. Ayun, 100 pesos na Kasi cellphone load. Cellphone, isa lang mananalo. Pag cellphone load, mas marami. Mas marami sila. Diba? Tama. At naku, 100 pesos din yun ha. Take 100 pesos na cellphone load po. I-text nyo lang pong inyong sagot sa ganitong format. Siyempre, full name, space, address, space, sagot at isend po sa 0908-579-6898. Mga kanutrisyon, text na po. Magbabalik ang Radyo Mo sa Nutrisyon. Radyo Mo sa Nutrisyon. Ipinakikilala ang kampyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa, Sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Mang Moy, kanina pa tumatawag itong si Miss Eloisa. Good morning, Miss Eloisa. Mang Moy, kapag may edad na, kailangan pa ba mag-exercise? Dapat. Commandment number 9. Panatiliin ang tamang timbang. Sa pagtanda natin, bumabagal ang metabolismo. Kaya dapat bantayin ang ating timbang. Mag-ehersisyo, maglakad, magsayaw. Talaga? Mang Moy, pwede ka bang maimbitang mag-ballroom dancing? Ha? Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Radyo Mo sa Nutrisyon. Welcome back po mga kanutrisyon at sinasariwa natin ngayong hapon ang ilan sa mga natatanging paksang pinagtuunang pansin ng Radyo Mo sa Nutrisyon Year 5 upang ang mensahe ng wastong nutrisyon ay manatili sa ating kaisipan at maging kagawian sa araw-araw na pamumuhay. Tinatalakay din natin, Rod, yung karamdaman, di ba? Dulot ng kakulangan sa iron na ang bunga ay mababang bilang ng red blood cells na nagiging sanhi ng labis na panghihina, pananamlay, irregular na tibok ng puso, pananakit ng dibdib, yung hingal, pagkahilo at iba pa. At sa episode 17 na ang title ay Anemia, Mga Uri, Sintomas at Lunas, inihayag ni Ms. Leia A. Perlas, Supervising Science Research Specialist and Officer in Charge ng Nutrition and Food Research and Development Division ng Food and Nutrition Research Institute kung paano maiiwasan ang sakit na anemia. Ang anemia, hindi po ito sakit na mahirap lunasin. Kumain lang ho ng iron-rich foods, marisosolve na natin ang anemia problem natin. Ulitin ko lang, Rod, at giliw nating listeners, mainam pong mapagkukunan ng iron ay karne at lamang loob tulad ng atay. Oo, ang manok po at pagkaing lamang dagat, butong gulay sa mga mahilig naman kumain ng butong gulay at yun din pong madahong berdeng gulay ay maraming taglay na iron. Ayun, na-discuss din natin, Asek, ang karamdaman po sa bato sa episode 37 na Nutrition and Kidney Health. Tinuruan tayo ni Ms. Rowena B. Bautista, Food Service Supervisor ng Nutrition and Dietetics Division ng National Kidney and Transplant Institute kung paano makaiiwas sa kidney disease. Okay, maaari ho nating maiwasan ang pagkakaroon ng sakit sa bato sa pamamagitan po ng pagbago natin sa ating lifestyle. So at dahil sa paglago ng teknolohiya, na-adopt na natin mga Pilipino ang pagkain ng mga instant na kung tawagin natin, na nagdudulot naman po ng instant life. So balikan po natin noong unang panahon na puro fresh and organic foods lang ang kinakain ng mga tao. Kasi kung mapapansin po natin na kahit na madalas kainin ng iba nating kababayan,
ang pagkaing merong bagoong, humahaba pa rin po ang kanilang buhay. Iyan po ay dahil halos puro gulay at isda lamang ang kanilang madalas kainin at madalang silang kumain ng karne. So, ano ba ang mga pwedeng inumin ng taong may sakit sa bato? So, una lang po, tubig lang ang maipiprescribe natin. So, ipinagbabawal po namin ang pag-inom ng mga inumin na may mga tinatawag pong cure-all claims. So, sa ngayon po ay napakadami po ng dumalabas sa market ng mga ganyang klase na inumin. And para po sa ating listeners na kung meron naman pong magbigay o mag-alok sa inyo ng inumin, ang inyo pong hanapin kung approve po ba ito ng BFAD. So, kung hindi po siya approved ng BFAD or may nakasulat po doon na no approved therapeutic claims, ay wag po nating inumin. Okay, noong pong 2014, year 5 ng Radyo Mo sa Nutrisyon, nilunsad ang una sa mga natatanging paraan upang itaguyod ang wastong pagkain. At ipinakilala natin sa ating listeners ang Pinggang Pinoy Food Guide for Filipinos. At ipinaliwanag ito ni Miss Jovina A. Sandoval, Science Research Specialist 2 ng Nutrition Research and Development Division ng Food and Nutrition Research Institute. Ang Pinggang Pinoy ay nahati sa 4 na portions. Ang portion ng prutas na nare-represent ng saging, na lalagyan namang available sa market. At ang sumunod pong portion ay ang gulay na ang nag-represent po dito ay malunggay na mayaman sa vitamins and minerals. At ang kalahating portion po naman sa bandang kaliwa ay ang 1 tasang kanin at ito po ay nag-represent sa grupo ng mga go foods na kagaya ng noodles, ng tinapay at lamang ugat. At ang sa upper part po ng kanin sa bandang kaliwa ng pinggan, makikita natin ang isda at ito po ay nag-represent sa grow foods. Yung protina, source ng protina. Na madalas din natin kinakain. Ang baso po ng tubig ay isang magpapaalala sa atin kung gaano ka-importante uminom ng tubig sa araw-araw. At noong December 20, inilunsad po ang pangalawang unique, ma'am, na strategiya upang mabago at mapabuti po ang ating eating habits. Oo, tama ka dyan, Rod. Buti naalala mo pa. December pa yon. Sa episode 29, ipaniliwanag ni National Nutrition Council Nutrition Information and Education Division Chief, walang iba kundi si Miss Jovi Raval, ang 10 kumain meds. Yung napakinggan kanila kanina. Sa plug natin, 1 at 9 yun. Sa 10 kumain meds. Ito po. Tandaan po natin ang 10 kumain meds. Isa buhay po natin to. Hindi lang po para sa atin, pati na rin para sa ating pamilya. At sana po ay maging gabay ito para lalo pang mapabuti ang nutrisyon ng pamilya at syempre ng buong bansa. Alam nyo ba, ma'am, na bukod sa 10 Commandments sa episode natin, ay nasagap ko naging paborito rin ng marami na ang kahalintulad pero naiiba nga usapan tungkol sa mga ideal na gawi po sa pagkain. Oo, naalala ko yan. Actually, paborito ko rin yan, Rod, yung episode 42. Opo. Oo, yung nutritional guidelines para sa mga Muslim. Namangha ako dyan sa resource Muslim person na natin. Pinoy, Opo. Mahusay na ipinaliwanag ni Dr. Kadil Sinulinding, ang Secretary of Health ng Department of Health, Autonomous Region in Muslim Mindanao. At siya rin namang officer in charge ng National Nutrition Council sa Autonomous Region, yung kaibahan ng pagkaing hinanda or hinahanda ng mga non-Muslims at ng Muslims na umaayon sa halal. Ayun. Binaybay din po ni ARM Health Secretary Sinulinding ang bawat isang mensahe ng 10 nutritional guidelines for Filipinos. Oo. At ang bongga dito, Rod, ay hindi lamang nila isinalin yung mga mensahe na naka-Ingles originally into Filipino at Arabic. Hinanapan pa nila ng karampatang talata o hadith o koleksyon ng mga pananalita ng Propetang Muhammad sa Quran. Oo, ang mga mensaheng ito. At komo ang pagsasalin at paghahanap ng angkop na basihan sa mga aral ni Muhammad na nasa Quran ay ginawa sa tulong ng mga Muslim scholars. Nakikinikinita ni ARM Health Secretary Sinulinding na mapapadali yung kanilang pagpapalawak ng kaalaman tungkol sa good nutrition,
at nutritional guidelines sa mga miyembro ng mga Muslim community dito sa ating bansa. Masayang-masaya po sila dahil yung kanilang ginagawa alinsunod sa nutritional guidelines ay pasok po doon sa sinasabi nating permissible in Islam. At wala pong resistance na ating natanggap. At dahil dito, at sinasabi ko nga sa kanila, ito po ay bunga ng matagal na pananaliksik at pinag-aralang mabuti ng ating mga scholars. Kaya umabot po tayo ng humigit kumulong 8 buwan. Hindi po ganun kadali. At hinanap po ang kapal po ng Quran. At hinanap po doon yung kung ano po yung angkop dito sa ating nutritional guideline. At hindi pa po riyan nagtatapos yung mga natatanging pinaksa ng radyo mo sa Nutrition Year 5. Naalala mo, Rod, isinaalang-alang din natin ang iba pang grupong may particular ding pangangailangan. Opo, ma'am. Unahin natin ang mga magsisimula pa lamang ng sariling pamilya. Sa episode 40 naman yan, na Diet and Fertility, inahiyak po ni Dr. Virgilio B. Castro, member ng Board of Trustees ng Philippine Obstetrical and Gynecological Society, kung ano po ang dietang dapat iwasan upang lumaki ang tsansa na magka-baby po. Mga fast food po, iwasan natin. Instead, we concentrate on foods that are rich in protein. As far as the minerals are concerned, dapat mataas ang iron content, folate, mga zinc. O di mga gulay. At saka prutas, at saka isda. Kasi ang tendency ng mga fast foods, nakakataba ho talaga yung mga yan. And on the contrary, they facilitate an ovulatory cycle. Hindi ho nangingitlog ang cycle ng babae. Gawa nitong mga fast food na ito, high caloric, bulky. So, yun po ang isang malaking cause ng infertility sa babae. Binigyan pansin naman natin, ma'am, sa episode 41 na nutrition at menopause ang pagdating sa buhay ng isang babae, ang pagtigil po ng kanyang menstruation. Oo nga, Rod. Natatandaan mo nung ipinakilala sa atin ni Mrs. Emelita O. Lavilla, yung supervising dietitian ng Nutrition Education Training and Research Division ng Dietary Department, University of the Philippines, Philippine General Hospital, yung tinatawag na 7 dwarfs. To 7 dwarfs ng menopause o yung karaniwang nararanasan ng isang babaeng nagme-menopause na. Si Snow White may 7 dwarfs. Ang menopause daw, meron ding 7 dwarfs. Kasi ano ba yung mga sintomas? Night sweat. So ito yung sweaty na tinatawag. Malamig pero pinapawisan. Pangkaraniwan din sa mga babaeng nandun sa perimenopausal stage, bloated ang pakiramdam. Konting kain lang pero parang busog na busog. Meron din kinakabag, hinahangin, hindi maintindihan yung pakiramdam ng tiyan kung hindi natunawan. At saka parang mapapansin na parang mabilis magmanas o nag-iipon ng tubig ang katawan. Nakakaranas din po ng mga sleep disturbances. So, sa gabi ay hindi makatulog pero sa araw ay inaantok. So sleepy. Pang-apat, no? Forgetful. Bigla daw nagiging makakalimutin. Papasok sa isang kwarto, hindi maalala kung anong kukuhanin, no? Hindi maisip kung ano yung pangalan ng kausap, no? Forgetful siyang bigla. Pang-5, pangkaraniwan din napapansin yung balat, may pagbabago. So medyo natutuyo, dry. So dahil tuyo ang balat, nakakaranas ng pangangati o itchy. Kasama din po dyan yung mga vaginal changes. Tapos, mood swings. Masaya, maya-maya, mainit na ang ulo, nagagalit, biglang parang gustong umiyak. So, psycho. Parang psycho ang dating. No? At bitchy. Mabilis mairita, mabilis magalit. No? So, yun po yung mga sintomas. Nakakatuwa yung 7 dwarfs na yan. Yung pala yun. Oo, at inulit din ni Ms. Lavilla na malusog at balancing dieta ang pinaka-epektibong paraan upang maibsan yung epekto ng menopause. Of course, hindi natin maaaring makalimutan ang mga pagkain partikular na kailangan po ng mga nakatatanda.
na nabawasan na ang mga pangangailangang pang-enerhiya dahil sa mga pagbabago po sa komposisyon ng katawan dala ng pagtanda. At kapag hindi po natutukan, nahaharap ang ating mga older persons o senior citizens sa panganib ng malnutrition na maaaring humantong sa karamdaman. At sa episode 48 nga, tinalakay natin ang nutrition para kay lolo at lola. At may ipinayo si Dr. Jose Leo V. Hiloca, member ng Philippine Society of Geriatrics and Gerontology, upang mabigyan natin sila ng wastong nutrition. Ginagaya pa rin natin yung pyramid natin. Opo. Oo. So kailangan Food pa rin yung food pyramid. Tsaka yung basic components, 'di ba, yung carbohydrates na around 40 to 60% ng total calories nila. Ang fats dapat is less than 30% ng total caloric intake. Less than 30%. And then yung proteins, kung wala namang indications, 0.8 grams per kilogram body weight. So maliit lang. Kasi nangyayari is yung, 'di ba, as we grow older, yung lean body mass natin, yung muscles, medyo lumiliit dahil less yung physical activities, wala na masyadong exercise, and then yung tumataas yung total body fat, medyo tumataba yung mga lolo-lola. Eto naman, para po doon sa mga mahilig kumain sa labas, dinededicate namin ito para sa inyo. Ang episode 44 po, masustansya ba ang pagkain sa restaurants? Nako, napakahalagang tanong. Inirekomenda po ni Ms. Eileen May K. Del Rio, Program Head, BS Holistic Nutrition and Culinary Arts, College of Arts and Sciences, Manila Taytana Colleges, na kapag kayo'y u-order, piliin ang isda sa halip na karne. Inihaw kaysa sa pinirito. Ang paraan po ng pagluluto upang mas kokonti daw ang taba. Sa inumin, ma'am, piliin daw yung sugar-free. Oo, at juices na gawa mula po sa sariwang prutas. Pero pinakamainam pa rin, ma'am, sabi ng ating resource person, Siyempre. tubig. Correct. Opo. Para po tayo maging malusog, tayo po ay gumawa ng mga healthy food choices. Ating pong sundan ng 10 Commandments, ang Pinggang Pinoy. Ito po ay makakatulong sa paggabay sa tamang nutrisyon. Yun, mga kasama. Oo, ang gagaling yung ating napili na episodes. Ang dami talaga nilang nakuhang magaganda at tamang impormasyon patungkol sa pangangalaga po sa ating kalusugan, partikular sa ating katawan. Narito naman ang 6 na winners ng tig 100 pesos na cellphone load na nagbigay po ng kanilang sagot sa tanong ni ASEG, paano ninyo ginagamit po ang impormasyon na nakukuha ninyo sa pakikinig sa radyo mo sa Nutrition tuwing Sabado, mga kasama, alas 12:30 hanggang 1:00 ng hapon sa inyo pong pang-araw-araw na buhay. Alright, eto yung mga sagot, Ma'am Bernie. Sige na. Pwede ko na bang basahin? Oo. Una, si Jose Teodoro from Barangay San Francisco, Tiong, Quezon. Chiaong, ayun. Ang sagot niya, ginagawa ko, tinuturo ko pa sa mga kamag-anak ko. Aba, ginagawa na niya, itinuturo pa niya sa mga kamag-anak. Galing. Galing si Mr. Well, taga-Chiaong. Number 2. Mukhang naging parte na ng advokasya ni Jose Teodoro. yung mga sinasabi, yung mga pinag-uusapan natin rito sa radyo mo sa Nutrition. Pangalawang winner, congratulations to Catherine Sedano from Pilar, Bataan, ma'am. Ang kanyang sagot, naging sweet po lalo si Mr. daw. Abo, kasi po... Baka sumarap ang pagluluto niya, masustansya na. Ito po yung dahilan daw, ma'am kasi po napapakain ko na siya ng masusustansyang pagkain. Kaya kayo po ang fairy godmother. Oo nga Kaya nga ninang sa nutrisyon si Ma'am Bernie. Magaling ang desisyon ng iyong mister. Tama. Oo. Pangatlong winner, congratulations. Correct. Congratulations to Judith Leodones from Banawe, Ifugao. Nako, medyo malayo-layo to. Ang kanyang sagot, nakakatipid po ako ng malaki sa budget at bukod doon, nagsipag-gandahan pa kami dahil malusog mga kutis namin. Anghel kayo talaga. Really, siguro, ito'y
napakinggan niya yung topic natin tungkol sa kutis, sa balat. Pero talagang magaganda ang kutis ng mga ifugaw. Ay, oo. Oo. Tsaka laging kikinis, mapula. Bakit mapula yung kasi mataas. Nasa mataas sila. Nasa Pero madalas silang kumain ng gulay pati. Siguro isa yon sa mga dahilan. Pang-apat na winner ng 100 pesos na cellphone load. Ang sagot naman niya rito, ginagamit ko ito sa pagtuturo sa aking mga kaanak upang gumanda ang kalusugan. Yan ang sagot ni Rene Alberto from Ormoc, Leyte. Alright, yung panglima, ang sagot naman niya ito from Marinduque. Tawiran si Katuna, Santa Cruz, Marinduque. Sinusunod ko po ang dapat na kainin sa araw-araw na pamumuhay upang makaiwas sa sakit. Tama. Congratulations, Jenny Rose Rosaroso. Okay. Rosaroso. Opo, yung pang-anim natin, ma'am, na winner of 100 pesos na cellphone load from Barangay Carriedo, Gubat, Sorsogon. Ang kanyang sagot. Okay, sinisiguro ko na ang tamang nutrisyon at ehersisyo ay makagawian namin para makaiwas ang aking pamilya sa mga sakit. Yan ang sinabi ni Rosenda Esplana. Babae. Rosenda po. Puro babae ata, no? Hindi, dalawang lalaki. Ayun. Naku, napakaganda yung kanilang mga sagot. Talaga. Thank you po from the bottom ng aming puso. Dahil, ang ganda naman ng mga sagot. Na iparating natin yung tamang ngayon, impormasyon. Ngayon, fairy godmother na tayo. Hindi nang kakontra sa 7 dwarfs. Oo nga. Congratulations po sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong pakikinig. Tandaan po dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi po ang mga maling gawaing kumukontra sa mabuting kalusugan. Bastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. At tandaan lamang po, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamamayan. Ang inyo pong lingkod, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. Ako naman po si Rod Marcelino. At abangan po ang muli naming pagbabalik para magbahagi ng mga impormasyong makapagpapabuti at makapagpapalusog. Sino ka man, nasaan ka man, dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na mamamayan, gustong nutrisyon ang programang ito ay inihatid sa inyo ng National Nutrition Council. Kabalikan niyo sa